Kung bata ka pa lang na nanonood dito, pwede mo tong i-skip. Pero kung may gusto kang matutunan bago ka pa pumasok sa mundo ng 20s life, ituloy mo lang ang panonood. Buhay 20s ay isa sa pinakamahirap na era na pagdadaanan nating lahat. Andyan yung tinatawag nilang pressure. Alam mo yun, yung parang kailangang madaliin mo yung mga bagay-bagay. Yung makakarinig ka ng mga salitang, dapat pag 20 ka na may trabaho ka na. Dapat pag 25 ka na meron ka ng bahay at lupa. Dapat kapag 25 ka na, kinasal ka na. Isa pang nagpapadagdag pressure sa akin siguro ay dahil hindi kami mayaman. Yung kahit humiling ka dyan ng motor o sasakyan sa parents mo, hindi nila yon maibibigay. So anong mangyayari? You are going to work for it, my boy! Gusto nyo pa ng pressure? Syempre, habang wino-workout mo yung sarili mo, sinasabay mo na din kung paano mo tutulungan yung parents mo. Hindi naman sa narcissist yung parents ko, pero paano pa kaya yung mga parents na ganyan, di ba? Pag wala kang maitulong, masasabihan ka ng walang utang na loob or whatever. Dahil sa pressure na yan, magiging pressure cooker na ata ako Expectations. Ang laki ng expectation ko sa sarili ko dati. Yung tipong dapat pag 24 na ako director na ako. Dapat kapag 25 na ako ganto na ako kagaling. Kaya minsan, nakaka-disappoint kung hindi siya nangyari. Ang ginagawa ko ngayon para hindi ako masyado ma-disappoint, hindi ako masyado nag-e-expect sa mga bagay-bagay. Mangyari kung mangyari. Let it go, sabi nga ni Elsa, di ba? Si God na ang bahala kung ibibigay niya o hindi. Comparison. Dati naikukumpara ko yung sarili ko sa mga mas magaling pa kaysa sa akin. Alam mo yun, yung makikita mo yung mga gawa nila, mapapa-holy sweat ka na lang dahil sa galing nila mag-drawing. Mapapasabi ka na lang na, potek yan, akala ko ang galing-galing ko na. Meron pa palang mas magaling kaysa sa akin. At dahil ikinukumpara ko yung sarili ko sa kanila, sinusubukan ko din maging katulad nila. Which is very very wrong, my friends. Mas lalo akong na-down sa sarili ko nung hindi ko magawa yung mga ginagawa nila. Like, mapapa-question na lang ako sa kakayahan ko. Dahil sa pagkukumpara, nagkaroon ako ng doubt sa sarili ko. Kine-question ko minsan kung kaya ko ba talaga. Para dito ba talaga ako? Minsan, dahil ikinukumpara ko yung sarili ko sa ibang tao, hindi ko napapansin na de-develop na din pala yung pagiging isang inggitero ko. Nung naramdaman ko na nagiging ganun na ako, napasabi na lang ako na, ay, hindi na to tama. Kailangan kong baguhin yung sarili ko. Ang ginawa ko na lang, pinapanood ko kung paano ba sila naging ganon. Ano yung hirap na pinagdaanan nila para maabot yung ganong level? Ano ang sinakripisyo nila para maabot yung ganong success na meron sila ngayon? Experiences and rejections. Nung natuto na ako mag-animate, sinubukan kong maghanap ng trabaho. At guess what? Ang hirap maghanap ng trabaho, my friends. Lalo na kung wala kang kakilala na magga-guide sa'yo or magre-recommend kung saan pwede magtrabaho. Mag-isa lang ako naghahanap kung saan ako lulugar. Halos lahat na ng freelancing site sa internet, napuntahan ko na. Yung ibang mga in-applyan ko, hindi nila ako tinatanggap dahil wala pa daw akong experience. Yung iba naman, hindi ako pumasa sa mga test nila. Kahit gaano kasi kaganda ang portfolio mo, kapag hindi pasok yung gawa mo sa gusto ng client, hindi ka nila tatanggapin. Na-experience ko na din yung hindi mabayaran at sobrang sakit, mga tolls. Alam mo yun, yung pinagpuyatan mo ng ilang araw tapos hindi ka pala mababayaran. Parang gusto mo na lang mag-gomono-gomono gatling gun sa ere. Anyway, kahit sobrang sakit, chinarge ko na lang as experience yung mga nangyari. At simula nung na-experience ko yun, naging wise na ako sa mga project na pinapasukan ko. Pero sa mga employer na nagbibigay ng project sa mga wala pang experience, mabuhay kayo! Grindset mindset. Naging ganito rin ako dati, lalo na nung nakahanap na ako ng trabaho. Parang double-edged sword to Naging focus ako sa pagtatrabaho dati, talagang humahataw ako sa pag-a-animate. Ang kagandahan sa gantong mindset, madami kang na-earn na pera. Madami kang nagagawa. Ang downside nga lang, nasasacrifice yung physical at mental health mo. Dito ka na rin magkakaroon ng mga unhealthy habit. Napabayaan ko din yung sarili ko dati. Nawalan ako ng oras sa sarili ko mag-exercise. Hindi katulad nung high school pa ako na halos everyday jogging. Nakaka-split pa nga ako dati Pero ngayon, kung gagawin ko ulit, parang mapupunit na yung singit ko. Dito na rin nagsimula masira yung body clock ko.
hindi naging consistent yung oras ng pagtulog ko. Hanggang ngayon ata. Pero dati, sobrang lala talaga. Nagkaroon din ako ng lower back pain dahil sa kakagrind leche. Kaya ngayon, bumabawi talaga ako sa health ko. Gusto ko ulit maging physically fit. Sheesh! Dahil nga ata sa grind set mindset na to na-develop yung ugali ko na para bang gusto kong bilisan yung mga bagay-bagay na ginagawa ko. Kaya tinigil ko na yung mindset na to Baka ako patapusin ito. Burnout. Na-burnout din ako dati. Nawalan ako ng gana magtrabaho. Yung trabaho na hinihiling ko lang dati, hindi ko na kayang gawin. Hindi na ako makatagal sa trabaho na yun. Parang ginagawa ko na lang yung bagay na yun for the sake na may money ako. Kahit nag-earn ako ng pera, hindi ako naging masaya. Alam ko naman dapat na maging grateful pa rin ako kasi may trabaho ako. Pero sinasabi ng katawan ko na tama na. Napatanong ako sa sarili ko na hanggang dito na lang ba ako? Ganto ba magiging buhay ko hanggang pagtanda? Masaya naman ako na natupad yung pangarap ko maging animator. Pero nawala yung saya ko nung nagtrabaho na ako. Buti na lang napanood ko yung content ni Kong TV, yung 90s anime, na curious ako kung ano yung ginagawa niyang pag-video-video. Hindi ko pa alam na content creation ang tawag doon. Pero nung napanood ko yun, nagningning ulit ang aking mga mata. Napasabi ako ng, "This is what I want to do, my friends." Pero that time, medyo nag-hesitate pa ako gawin yung pagiging isang content creator. Napaisip kasi ako kung ano ang may offer ko sa audience. Isa pa, kung titigil ako sa pagtatrabaho, saan na ako kukuha ng pera? Hindi naman kaagad-agad magkakaroon ng pera sa paggawa ng content, di ba? Hindi guaranteed na magiging successful yung paggawa ko ng content. Ang risky kung bibitawan ko kaagad yung source of income ko. Purpose. Pinalipas ko muna ang 1 taon at doon na ako nag-decide na i-pursue yung pagiging isang content creator. Sinasabi ng utak ko na ito talaga yung gusto ko. Gusto kong gumawa ng content na magpapasaya sa mga tao. Something na mai-inspire yung mga tao pag napanood nila. Gusto kong gumawa ng content na masasabi kong ako ang gumawa niyan. Sinabi ko pa sa sarili ko na kahit abutin ng ilang taon bago ako mag 1K subscriber, okay lang. Basta tuloy-tuloy ako sa paggawa. Nagulat na lang ako na ganito na karami yung mga nanonood sa mga gawa ko kasama ang team. Habang sinusulat ko to, napasabi na lang ako na, buti hindi ako tumigil. Buti naniwala ako sa sarili ko. Na-realize ko na kaya ko pala. Ang saya gumawa ng content kahit napakahirap siya gawin. Napapawi yung pagod kapag may mga nababasa akong comment na masaya sila na napanood nila yung content ko. Nakakataba ng puso kapag nakakabasa ako ng mga nai-inspire sa mga content ko. Support. Dahil sa suporta nyo, nagtuloy-tuloy ako sa paggawa ng content. Kahit hindi nyo ako kilala, hindi ko kayo kilala, finalo nyo ang isang Gen Animation. Napakaswerte ko nakatanggap ako ng gantong kalaking suporta na mahirap makuha sa ibang tao. Sa 20s life natin, may mga taong hindi susuporta sa inyo dahil ikaw yan. May mga taong hindi ka susuportahan dahil hindi nila naiintindihan. May mga taong hindi susuporta sa'yo dahil hindi nila nakikita kung ano ang nakikita mo. Kaya sa 20s life nyo, huwag nyo kalimutan yung mga taong totoong sumusuporta sa inyo. Hindi lang dahil may kailangan sila sa inyo. Friends, sa 20s natin, dito na mag-uumpisa magsilagasan ng tropa. Ang hirap na mag-outing kasama ang mga tropa. Alam mo yun, yung sobrang busy nyo, nagsiset na kayo ng schedule. Ito yung magplaplano kayo, tapos mauuwi lang sa drawing kasi hindi pinayagan ng leave yung isa nyong tropa. Tapos ayaw nyong ituloy yung outing kapag hindi kumpleto ang barkada. Hindi katulad dati na kapag tatawagin mo lang yung tropa mo, pupunta lang kayo sa bahay, sisigaw, papalakpak o kaya papasok na lang bigla sa loob na akala mo bahay nyo din yung bahay nila. Ngayon, hindi mo na yun magagawa kasi yung iba mong tropa, may mga pamilya na. Dito rin sa era natin na to, makikita mo kung sino ba talaga ang mga totoo mong kaibigan. Sino ang mga kailangan mong ikat para sa peace of mind mo. Sino ang mga tropa mo pa rin pero may mga boundaries na. At higit sa lahat, sino yung mga tropa mong tatakbuhan mo kapag may problema ka. Gaming. Isa sa mga nawala sa akin dahil sa kakaisip sa future ko, nawala yung pagiging isang gamer ko. Alam mo yun, nawala yung excitement ko sa paglalaro dahil may kailangan akong unahin. Kapag susubukan ko naman maglaro, may bubulong sa isip ko na, nagsasayang ka lang ng oras. Anong mapapala mo sa laro-laro na yan? May makukuha ka bang pera dyan?
Kaya isa sa mga naging goal ko talaga, ma-achieve yung freedom na magawa mo yung gusto mo. Yung wala kang sinusunod na oras, malaya ka kung anong oras mo gusto matulog at gumising. Makakapaglaro ka at makakapag-travel ka saan man at anong oras mo gustuhin. Kaya hindi ko talaga naging priority ang 9 to 5 jobs. Iniiwasan ko talaga makapagtrabaho sa 9 to 5 dahil feeling ko hindi ko magagawa yung mga bagay na gusto kong gawin. Ayoko din ma-stuck sa sinasabi nilang rat race. Marami ding nakakatawa sa 20s life natin, tulad na lang na akala mo kaya mo na mabuhay mag-isa. Pero nung sinubukan mo, tatawagin mo pala yung mama mo para magpatulong sa mga kung ano-ano. Akala mo kapag nagkapera ka na, nagkasahod ka na, mabibili mo na lahat ng gusto mo. Hindi pala, dahil papaulanin ka ng maraming bills. Halo-halong emosyon ang mararamdaman mo sa 20s life mo. Maaaring masaya, malungkot, nakaka-excite, at minsan you feel shit, my man. Sabi nila, itong era na to ang time na magandang mag-experiment. Gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Mag-fail ka man sa isa, hanap ka agad ng bagay kung saan tingin mo makapagbibigay value sa buhay mo. Kaya sa mga nasa 20s ngayon, good luck! Sana mahanap nyo yung mga bagay na makakapagbigay purpose sa buhay nyo. Yun lang!